Magandang araw, maligayang pagdating sa refleksyon natin ngayon. Kung nasiyahan ka sa aming nilalaman, siguraduhing i-like at i-share ang mga video sa mga taong mahalaga sa iyo. Kailangan nating ipalaganap ang mga babala tungkol sa mga huling araw sa pinakamaraming tao hanggat maaari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na refleksyon. May isang guhit na hindi nakikita ng mga mata, ngunit nararamdaman ng langit, isang sona, isang sinturon ng mga bansa, isang rehiyon na tila nakalimutan ng liwanag. Mula sa hilagang Afrika, tumatawid sa gitnang silangan hanggang sa malawak na bahagi ng Asya. Ito ang tinatawag ng ilan na 1040 window. Ngunit sa pananaw ng langit, hindi ito heograpiya lamang. Ito ay isang espiritual na hangganan. Sa katahimikan ng kasaysayan, habang ang mga lungsod ay lumalago at ang teknolohiya ay umuunlad, may bilyon-bilyong kaluluwa ang nananatiling hindi naaabot. Hindi nila narinig ang pangalan na nagbibigay buhay. Hindi nila nakilala ang sakripisyong nagligtas sa sangkatauhan, tahimik, ngunit mabigat. Sa ganitong konteksto, ang mga salita ay tumitimo, hindi mula sa opinyon ng tao, kundi mula sa isang babalang ipinahayag sa panulat ng lingkod ng Diyos. Ellen White ay sumulat sa ang pagnanais ng mga panahon. Maaabot sana ng Diyos ang kanyang layunin sa pagliligtas sa mga makasalanan nang wala ang ating tulong. Ngunit upang tayo ay magkaroon ng katangiang tulad ni Kristo, dapat tayong makibahagi sa kanyang gawain. Ang mensaheng ito ay hindi lamang paanyaya, ito ay tungkulin. Habang ang mundo ay abala sa sarili nitong ingay, may isang banal na utos na patuloy na umaalingaw-ngaw. Ang ebanghelyo ay dapat maabot ang bawat bansa, bawat lipi, bawat wika. At doon, sa loob ng 1014 window, matatagpuan ang pinakamatinding katahimikan, ngunit hindi ito katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan bago ang huling panawagan. Ellen White ay nagbabala sa paglilingkod Kristiyano. Ang komisyon sa Ebanghelyo ay ang dakilang karta ng misyonero ng kaharian ni Kristo. Hindi ito mungkahi, hindi ito opsyonal. Ito ay isang atas na nakaugat sa puso ng kaligtasan. Sa pagitan ng langit at lupa, ang tanong ay nananatili. Sino ang tutugon? Sino ang tatawid sa hangganang ito? Hindi lamang pisikal kundi espiritual, sapagkat ang 1040 window ay hindi lamang lugar ng kadiliman. Ito rin ang lugar kung saan ang liwanag ay pinakakailangan. At habang ang oras ay lumalapit sa katapusan, ang bawat sandali ng pananahimik ay nagiging isang tahimik na pag-antala ng katuparan. Isang pag-antala sa pagbabalik ng hari. May mga lugar sa mundo na tila puno ng tinig, ingay ng merkado, sigaw ng lungsod, galaw ng milyon-milyong buhay. Ngunit sa harap ng langit, nananatili silang tahimik, sapagkat ang tunay na tinig na dapat marinig, ang ebanghelyo ng kaharian, ay hindi pagganap na naipapahayag. Sa loob ng 1040 window, ang mga pangalan ng mga bansa ay kilala sa mapa. Ngunit sa aklat ng misyon, sila ay nananatiling bukas na sugat. Mga rehiyong binabalot ng relihiyon, tradisyon at kasaysayan, ngunit kulang sa liwanag ng katotohanan. Hindi ito aksidente. Ito ay bahagi ng dakilang tunggalian. Ellen White ay nagpahayag sa ang dakilang kontrobersya. Ang mundong ito ay ang larangan ng digmaan kung saan ang pinakamalaking tunggalian na naganap o magaganap pa ay dapat labanan. Ang labanang ito ay hindi nakikita ng mata, ngunit ito ay nararamdaman sa bawat kaluluwang hindi pa nakakakilala kay Kristo. Habang ang iba ay may access sa salita ng Diyos sa bawat tahanan, sa bawat telepono, sa bawat sandali, may mga lugar na ang pangalan ni Jesus ay binubulong lamang o hindi kailanman nababanggit, isang agwat, isang kawalan, isang espiritual na kakulangan na may walang hanggang implikasyon. At habang ang oras ay patuloy na tumatakbo, ang katahimikan sa mga rehiyong ito ay nagiging isang tahimik na saksi laban sa mundo. Ellen White ay nagsulat sa mga gawa ng mga apostol.
ang gawain ay magiging katulad ng sa araw ng Pentecostes. Ngunit paano darating ang pagbubuhos kung ang mensahe ay hindi pa naihahatid? Paano kikilos ang kapangyarihan kung ang daan ay hindi pa nabubuksan? Ang 1040 window ay hindi lamang isang hamon ng misyon. Ito ay isang sukatan ng pagkaantala sapagkat ang ebanghelyo ay hindi pa umaabot sa lahat at ang pangako ay malinaw. Sa Mateo 24:14 sinasabi, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy darating ang wakas, ito ang kondisyon, ito ang tanda, ito ang huling yugto. Ngunit habang may mga lugar na nananatiling hindi naaabot, ang wakas ay tila naghihintay, hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan ng Diyos, kundi dahil sa kakulangan ng pagtugon ng tao. Ang 1042 window ay sumisigaw, hindi sa ingay, kundi sa kawalan. At ang kawalang iyon ay may bigat. Bigat na umaabot hanggang sa langit. May mensaheng ipinagkatiwala. Hindi ito bago, hindi rin ito lihim, ngunit sa maraming lugar, hindi pa ito naririnig. Sa loob ng 1040 window, ang oras ay tila iba ang takbo. Ang kasaysayan ng kaligtasan ay hindi pa ganap na nakarating. Ang mga henerasyon ay dumarating at lumilipas nang hindi man lamang naririnig ang buong katotohanan. At sa katahimikan na iyon, may isang banal na utos na patuloy na naghihintay ng katuparan. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay ipinahayag mula sa langit. Ellen White ay nagsulat sa Ebanghelismo, ang huling mensahe ng awa na ibibigay sa mundo ay isang paghahayag ng kanyang katangian ng pag-ibig. Isang huling mensahe, isang paanyaya ng awa, isang pagbubunyag ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit paano ito maipapahayag sa mga lugar na hindi pa naaabot? Paano ito maririnig ng mga hindi pa nakakatanggap? Sa 1040 window, ang mga paniniwala ay malalim na nakaugat. Ang mga sistema ay matagal nang naitatag. Ang mga puso ay madalas sarado, hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa kakulangan ng pagkakataon. Hindi nila pinili ang kadiliman, hindi lamang nila nakita ang liwanag. At sa gitna ng katotohanan ito, ang bigat ay lalong tumitindi. Sapagkat ang huling mensahe ay hindi lamang para sa mga nakakarinig, ito ay para sa lahat. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan, Tomo 9. Ang gawaing hindi nagawa ng simbahan sa panahon ng kapayapaan at kasaganaan ay kakailanganin niyang gawin sa isang kakilakilabot na krisis. Isang pagkabigo, isang pagkaantala, isang utang na kailangang bayaran sa gitna ng kaguluhan. Habang ang mundo ay papalapit sa huling yugto, ang mensahe ng awa ay hindi maaaring manatiling nakatago sa loob ng komportabling hangganan. Ito ay dapat lumabas, dapat maipahayag, dapat marinig. Ang 1040 window ay hindi lamang isang lugar na malayo. Ito ay isang paalala na ang misyon ay hindi pa tapos, na ang huling mensahe ay hindi pa ganap na naipapahayag, at na ang pagbabalik ni Kristo ay konektado sa pagpapahayag na iyon. Sa bawat kaluluwang hindi pa nakakarinig, may isang tanong na nananatili sa hangin. Hanggang kailan? May mga sandaling ang langit ay tila naghihintay, hindi dahil sa kakulangan ng kapangyarihan, kundi dahil sa katahimikan ng mga dapat kumilos. Sa loob ng 1040 window, ang mga pintuan ay hindi laging sarado, ngunit madalas walang kumakatok. Ang mga puso ay hindi laging matigas, ngunit walang nagdadala ng mensahe. At habang ang mundo ay umiikot sa sarili nitong mga alalahanin, ang isang banal na panawagan ay patuloy na umaalingaw-ngaw, tahimik, ngunit mapilit. Ellen White ay sumulat sa mga propeta at hari. Ang araw ng Diyos ay dumating na. Ang mundo ay umabot na sa krisis ng kasaysayan nito. Ang krisis ay hindi darating. Ito ay narito na. At sa gitna nito, ang 1040 window ay nagiging sentro ng isang hindi nakikitang tunggalian, isang labanan para sa atensyon, para sa katotohanan, para sa kaluluwa.
Hindi ito panahon ng pagkaantala. Hindi ito panahon ng pag-aalinlangan. Ito ay panahon ng pagtugon. Ngunit sino ang makikinig? Sino ang kikilos? Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan Tomo 8. Nabubuhay tayo sa panahon ng kawakasan. Ang mabilis na natutupad na mga palatandaan ng panahon ay nagpapahayag na ang pagdating ni Kristo ay malapit na. Ang mga palatandaan ay hindi na malayo. Ang mga ito ay narito. At sa bawat sandaling lumilipas, ang pangangailangan ay lalong tumitindi. Sa 1040 window, ang oras ay hindi lamang nasusukat sa mga taon, kundi sa mga kaluluwang hindi pa naaabot. Sa bawat araw na hindi na ipapahayag ang ebanghelyo, may mga buhay na lumilipas ng walang pag-asa na kanilang nalaman. Isang tahimik na pagkawala, isang hindi narinig na paanyaya. At sa harap ng langit, ang katahimikang ito ay hindi walang kabuluhan. Ito ay may pananagutan. Ang panawagan ay malinaw, hindi na maaaring ipagpaliban, sapagkat ang oras ay hindi na gaya ng dati. Ang mundo ay papalapit sa hangganan nito at ang gawain ay nananatiling hindi pa tapos. Sa pagitan ng ngayon at ng pagbabalik ni Kristo, may isang puwang at ang puwang na iyon ay tinatawag ng Ilan 1040 window. Ngunit sa pananaw ng langit, ito ay higit pa sa heograpiya. Ito ay isang pagsusulit ng katapatan, isang sukatan ng pagsunod, isang panawagan na hindi maaaring ipagpaliban. May liwanag na hindi maaaring manatiling nakatago. Hindi ito nilikha upang manatili sa loob ng mga pader. Hindi ito ibinigay upang manatili sa piling ng iilan. Ito ay ipinagkaloob upang dalhin. Sa gitna ng 1040 window, kung saan ang kadiliman ay hindi lamang kawalan ng kaalaman, kundi kawalan ng pagkakataon, ang liwanag ay hindi kusang dumarating. Ito ay dinadala, isinasakripisyo, ipinapasa mula sa isang puso patungo sa isa pa. Ngunit sino ang magdadala nito? Ellen White ay nagsulat sa mga aral ni Kristo. Hindi natin dapat hintayin na lumapit sa atin ang mga kaluluwa. Dapat natin silang hanapin kung nasaan sila. Hindi paghihintay ang utos, kundi paghahanap. Hindi pananatili, kundi pag-alis. Sa loob ng 1040 window, ang milyon-milyong kaluluwa ay hindi darating sa liwanag, maliban kung ang liwanag ay lumapit sa kanila. Hindi sila lalapit sa mensahe, maliban kung ang mensahe ay ihatid sa kanilang pintuan, sa kanilang wika, sa kanilang realidad. At dito nagsisimula ang tunay na sakripisyo, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ellen White ay nagbigay diin sa mga manggagawa ng ebanghelyo. Ang gawain ni Kristo ang dapat nating maging gawain. Dapat tayong gumawa ng mabuti tulad ng ginawa niya. Ito ang huwaran, ito ang landas, hindi isang konsepto, kundi isang buhay na isinasabuhay. Sa bawat lugar na hindi pa naaabot, may isang tahimik na panawagan para sa mga magdadala ng liwanag, hindi para sa karangalan, hindi para sa pagkilala, kundi para sa katuparan ng isang banal na layunin. Sa 1040 window, ang liwanag ay hindi lamang kinakailangan, ito ay kagyat at habang ang mundo ay patuloy na nagiging mas maliwanag sa teknolohiya, ang espiritual na kadiliman ay nananatiling malalim sa mga lugar na ito. Isang kabalintunaan, isang paalala na ang tunay na liwanag ay hindi nasusukat sa progreso ng mundo, kundi sa presensya ng katotohanan. At ang katotohanan iyon ay hindi pa ganap na naipapahayag, hindi pa ganap na naipapasa, hindi pa ganap na naihahatid. Ang 10 to 40 window ay naghihintay, hindi para sa teorya, kundi para sa pagkilos, sapagkat ang liwanag na hindi ibinabahagi ay liwanag na hindi natutupad ang layunin. May isang yugto bago ang wakas. Hindi ito laging nakikita, hindi rin ito laging nauunawaan. Ngunit ito ay naroon, isang tahimik na paghahanda. Sa loob ng 1040 window, ang mundo ay tila nagpapatuloy gaya ng dati. Mga tao ay nagtatrabaho, mga pamilya ay nabubuhay, mga tradisyon ay ipinapasa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang espiritual na realidad na hindi napapansin. Ang langit ay naghahanda, hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Ellen White ay nagsulat sa ang dakilang kontrobersya,
Nakikita ni Satanas na maikli na ang kanyang panahon at inihanda niya ang lahat ng kanyang mga ahensya upang ang mga tao ay malinlang, maalipin at mabighani. Habang ang kaaway ay kumikilos ng walang tigil, ang mundo ay nagiging abala, hindi sa paghahanda kundi sa pagkalimot. Isang mapanganib na katahimikan sapagkat habang ang pansin ng marami ay nakatuon sa pansamantalang bagay, ang walang hanggang realidad ay patuloy na lumalapit. Sa 1040 window, ang paghahanda ay hindi paganap na nagsisimula sapagkat ang mensahe na magpapasimula nito ay hindi pa lubos na naihahatid. At dito, nagiging malinaw ang koneksyon. Ang paghahanda para sa pagbabalik ni Kristo ay hindi hiwalay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ito ay nakatali rito. Hindi maaring matapos ang isa nang hindi natutupad ang isa. Ellen White ay nagbabala sa mga naunang sulatin. Nakita ko na ang panahon para kay Jesus na mapunta sa kabanal-banalang lugar ay malapit ng matapos at ang panahong iyon ay maaaring tumagal ng kaunti pa lamang. Isang sandaling natitira, isang yugto na papalapit sa katapusan. At sa gitna nito, ang 1040 window ay nananatiling isang lugar ng hindi pa natatapos na gawain. Isang puwang sa huling paghahanda, isang bahagi ng mundo na hindi pa ganap na naaabot ng huling paanyaya ng awa. Habang ang langit ay gumagalaw patungo sa pagtatapos ng plano ng kaligtasan, ang lupa ay tila nahuhuli, lalo na sa mga lugar na ito. Isang agwat na hindi maaaring manatili, isang katahimikan na dapat maputol, sapagkat ang huling paghahanda ay hindi lamang para sa iilan, ito ay para sa lahat. At hanggat may mga lugar na hindi pa naaabot, ang katahimikan ay nananatili, isang katahimikan bago ang wakas. May mga bagay na hindi nasusukat ng oras, hindi ng relo, hindi ng kalendaryo, kundi ng katuparan. Sa loob ng 10 to 40 window, ang pagkaantala ay hindi simpleng paglipas ng panahon. Ito ay isang espiritual na sukatan, isang tanda na ang gawain ay hindi pa natatapos, na ang mensahe ay hindi pa lubos na naipapahayag. At habang ang mundo ay patuloy na umaandar, ang langit ay tila naghihintay. Hindi sa kawalan ng kapangyarihan, kundi sa kakulangan ng katuparan. Ellen White ay nagsulat sa Ebanghelismo, pribilehiyo ng bawat Kristiyano hindi lamang ang maghintay, kundi ang mapabilis ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. May isang katotohanang hindi laging napapansin. Ang pagbabalik ni Kristo ay may kaugnayan sa pagtugon ng kanyang bayan. Hindi ito basta mangyayari ng hiwalay sa gawain, ito ay konektado. Sa loob ng 1040 window, ang koneksyong ito ay nagiging malinaw sapagkat hanggat may mga lugar na hindi pa naaabot, may bahagi ng plano na hindi pa natutupad. At kung ang plano ay hindi pa natutupad, ang wakas ay tila naghihintay. Hindi ito pagkaantala ng Diyos. Ito ay pagkaantala ng tao. Ellen White ay nagbigay diin sa mga aral ni Kristo. Kapag ang katangian ni Kristo ay ganap na naipakita sa kanyang mga tao, saka siya darating upang angkinin sila bilang ang kanyang mga anak. Isang kondisyon, isang sukatan, isang pamantayan na hindi nakikita ng mata ngunit malinaw sa langit. At sa 1040 window, ang sukatan na ito ay nasasalamin hindi lamang sa karakter kundi sa misyon, sapagkat ang tunay na karakter ni Kristo ay hindi nananatili. Ito ay kumikilos, ito ay umaabot, ito ay naghahanap, habang ang mga kaluluwa sa mga rehiyong ito ay nananatiling hindi naaabot. Ang larawan ng karakter ni Kristo ay hindi paganap na naipapakita sa mundo. At kung hindi pa ito ganap na naipapakita, may pagkaantala, isang tahimik na pagkaantala, isang pagkaantala na hindi naririnig ng marami, ngunit malinaw sa talaan ng langit. Ang 1040 window ay nagiging salamin ng katotohanan ito, na ang gawain ay hindi pa tapos, na ang mensahe ay hindi pa kumpleto, na ang oras ay naghihintay sa katuparan. May mensaheng hindi lamang paanyaya, ito ay babala.
hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Sa loob ng 1040 window, ang kadiliman ay hindi lamang kakulangan ng liwanag. Ito ay isang kalagayan kung saan ang katotohanan ay hindi paganap na naipapahayag. At sa kalagayang ito, ang huling babala ng langit ay hindi pa lubos na naririnig. Ngunit ito ay darating. Hindi mapipigilan, hindi mapapahinto. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang mensahe ng katuwiran ni Kristo ay ang iparating mula sa isang dulo ng mundo hanggang sa kabila upang ihanda ang daan ng Panginoon. Ito ang layunin, ito ang direksyon mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabila. Walang lugar ang dapat maiwan, walang kaluluwa ang dapat makaligtaan. Ngunit sa kasalukuyan, may mga rehiyon na nananatiling nasa gilid ng katuparan. At doon sa loob ng 1040 window, ang babala ay tila naghihintay ng tinig. Isang tinig na magpapahayag, isang tinig na hindi matatakot, isang tinig na dadalhin ang mensahe kahit sa gitna ng pagtanggi, panganib at kawalan ng katiyakan. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Tomo Trace, ang mga bantay sa mga pader ng Sion ang magbibigay ng babala. Isang malinaw na tungkulin, hindi para sa iilan, kundi para sa mga tinawag. Ngunit paano magbababala kung walang naroroon? Paano maririnig ang tinig kung walang nagsasalita? Sa 1040 window, ang mga pader ay nakatayo, ngunit ang mga tagapagbantay ay kakaunti. Ang pangangailangan ay malaki, ngunit ang pagtugon ay madalas kulang. At habang ang huling babala ay patuloy na naghihintay, ang mundo ay papalapit sa sandali kung saan ang awa ay hindi na muling ipagkakaloob. Isang sandaling tahimik, ngunit tiyak, ang babala ay hindi walang hanggan. Ito ay may hangganan. At kapag ito ay natapos, wala nang panawagan, wala nang paanyaya, wala nang pagkakataon. Ang 1040 window ay hindi lamang lugar ng misyon. Ito ay lugar kung saan ang huling babala ay dapat marinig. At habang ito ay nananatiling hindi pa ganap na naipapahayag, ang kadiliman ay patuloy na umiiral. Ngunit ang liwanag ay handa. Ang tanong ay nananatili. Sino ang magdadala ng babala? May paghahating nagaganap. Hindi ito iginuguhit sa lupa. Hindi rin ito nakikita sa mga hangganan ng mga bansa. Ngunit ito ay totoo at ito ay lumalalim. Sa loob ng 1040 window, ang mundo ay nahahati, hindi lamang sa kultura, wika o relihiyon, kundi sa pagitan ng mga nakarinig at ng mga hindi pa kailanman nakarinig. Isang hindi nakikitang linya, ngunit may walang hanggang kahulugan. Ellen White ay nagsulat sa Ang Pagnanais ng Walang Hanggan. Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo at si Jesucristo. Ang pagkakilala, ang pagkaunawa, ang personal na pagtanggap, ito ang naghihiwalay sa liwanag at kadiliman. At sa 1040 window, milyon-milyon ang nasa panig ng hindi pa nakakakilala. Hindi dahil sa pagtanggi, kundi dahil sa kawalan ng pagkakataon. Isang realidad na mabigat, isang katotohanang hindi maaaring ipagsawalang bahala. Habang ang ilan ay lumalago sa kaalaman ng katotohanan, may iba na nananatiling wala pang naririnig kahit isang beses ng buong mensahe ng kaligtasan. At sa harap ng langit, ang paghahating ito ay hindi maliit na bagay. Ito ay isang usapin ng buhay na walang hanggan. Ellen White ay nagbabala sa mga patotoo para sa simbahan. Tomo 9. Marami ang hindi pa nakakarinig ng mga katotohanang sumusubok para sa panahong ito. Hindi pa naririnig, hindi pa naipapahayag, hindi pa naihahatid. Sa bawat kaluluwang nasa ganitong kalagayan, may isang hindi nakikitang paghihintay, isang paghihintay na hindi nila alam, ngunit malinaw sa talaan ng langit. At habang ang paghahating ito ay patuloy na lumalawak, ang 10-40 window ay nagiging sentro ng isang kritikal na katotohanan na ang mundo ay hindi pantay sa liwanag, na ang kaalaman ng kaligtasan ay hindi pa naaabot ang lahat, na ang mensahe ay nananatiling hindi pagganap na naipapahayag, isang paghahati, isang agwat, isang paalala na ang gawain ay hindi pa tapos. At habang ang linya na ito ay nananatiling umiiral, ang tanong ay hindi nawawala, sino ang tatawid dito?
Sa bawat yugto ng kasaysayan, may mga tinawag. Hindi sila laging nakikita, hindi sila laging kinikilala, ngunit sila ay naroon, tahimik, mapagbantay. Sa loob ng 1040 window, ang pangangailangan ay hindi lamang para sa mensahe, kundi para sa mga magdadala nito. Mga tagapagbantay na hindi matutulog, mga kaluluwang handang tumayo sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Ellen White ay nagsulat sa mga patotoo para sa simbahan, Tomos 6. Ako'y naglagay ng mga bantay sa iyong mga kuta o Jerusalem na hindi kailanman tatahimik araw o gabi. Isang tungkulin na walang pahinga, isang panawagan na hindi tumitigil. Sa 1040 window, ang katahimikan ay hindi lamang kakulangan ng mensahe. Ito ay kakulangan ng mga tinig. At sa kakulangang ito, ang mga tagapagbantay ay kinakailangan higit kailanman. Ngunit ang pagiging tagapagbantay ay hindi madali. Ito ay nangangailangan ng pagtanggi sa sarili, ng sakripisyo, ng tahimik na katapatan. Ellen White ay nagbigay diin sa mga manggagawa ng Ebanghelyo. Kung mayroon mang panahon na dapat magsakripisyo, ito ay ngayon na. Ngayon, hindi bukas, hindi sa hinaharap, kundi sa sandaling ito. Sa bawat rehiyon ng 1040 window, may mga lugar na tila hindi maaabot, mga hadlang na tila hindi malalampasan, mga puso na tila hindi mabubuksan. Ngunit ang gawain ng tagapagbantay ay hindi sukatin ang kahirapan, kundi magpatuloy sa pagtayo, sa pagbabantay, sa pagbibigay ng babala, sa pagdadala ng liwanag kahit walang katiyakan kung paano ito tatanggapin, sapagkat ang tagapagbantay ay hindi tinawag upang makita ang resulta, kundi upang maging tapat sa tungkulin. At habang ang mundo ay papalapit sa wakas, ang kakulangan ng mga tagapagbantay ay nagiging isang tahimik na krisis. Hindi nakikita, ngunit totoo. Ang 1040 window ay hindi lamang nangangailangan ng mga plano. Ito ay nangangailangan ng mga tao, mga tahimik na tagapagbantay na handang tumayo hanggang sa huli. Hindi lahat ng pintuan ay bukas, hindi lahat ng puso ay handa. At sa loob ng 1040 window, ang liwanag ay hindi lamang kailangang dalhin, ito ay kailangang ipaglaban. May pagsalungat, may pagtutol, may mga puwersang hindi nakikita na kumikilos upang hadlangan ang pagpasok ng katotohanan. Ngunit ito ay inaasahan, hindi bago. Bahagi ito ng dakilang tunggalian. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya. Ang pinakahuling panlilinlang ni Satanas ay ang pagpapawalang bisa sa patotoo ng Espiritu ng Diyos. Isang panlilinlang, isang tahimik na pagsisikap na pahinain ang tinig ng katotohanan. At sa 1040 window, ang panlilinlang na ito ay masinsinang nararamdaman. Ang katotohanan ay madalas na natatakpan, hindi lamang ng maling paniniwala, kundi ng mga sistemang matagal nang itinataglaban dito. Ngunit ang liwanag ay hindi umaatras. Ito ay nagpapatuloy. Kahit sa gitna ng pagsalungat, Ellen White ay nagbigay diin sa mga gawa ng mga apostol. Walang makakalaban sa kapangyarihan ng katotohanan gaya ng kay Jesus. Walang makakapigil, walang makakahadlang. Kung ang katotohanan ay dalisay, kung ito ay ipinapahayag ng tapat sa bawat lugar kung saan ang liwanag ay tila hindi tinatanggap, may isang tahimik na pakikibaka na nagaganap, hindi lamang sa isip kundi sa kaluluwa. At sa pakikibakang ito, ang langit ay hindi nananatiling tahimik. Ito ay kumikilos, hindi laging nakikita, ngunit tiyak. Sa 1040 window, ang bawat maliit na hakbang ng liwanag ay may malalim na epekto. Ang bawat salita, bawat sakripisyo, bawat tahimik na gawa ng katapatan, lahat ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Isang plano na hindi mapipigilan ng pagsalungat. Isang plano na magtatapos sa tagumpay. Ngunit habang ang laban ay nagpapatuloy, ang pangangailangan ay nananatili. Mas maraming magdadala ng liwanag. Mas maraming tatayo sa gitna ng kadiliman. Mas maraming magpapatuloy kahit mahirap. Sapagkat ang liwanag na tunay ay hindi natitinag ng pagsalungat. Ito ay lalo pang nagniningning. May pangakong nakahanda. Hindi ito katang-isip. Hindi ito malayo. Ito ay tiyak. Ngunit ito ay may kondisyon.
sa loob ng 10 to 40 window, habang ang gawain ay nananatiling hindi pa ganap, may isang pangako mula sa langit na naghihintay ng katuparan, isang pagbuhos ng kapangyarihan na higit sa karaniwan, hindi gawa ng tao, kundi kaloob ng Diyos. Ellen White ay nagsulat sa Ang Mga Gawa ng Mga Apostol. Bago ang huling paghatol ng Diyos sa lupa, magkakaroon sa mga tao ng Panginoon ng ganitong muling pagkabuhay ng sinaunang kabanalan na hindi pa nasaksihan simula noong panahon ng mga apostol. Isang pagbabagong buhay, isang pagbabalik sa tunay na kabanalan, isang kapangyarihan na magbubukas ng mga pintuan na dati ay sarado. Ngunit ang pagbuhos na ito ay hindi ibinibigay ng walang layunin. Ito ay kaugnay ng misyon, kaugnay ng pagpapahayag, kaugnay ng pagtupad sa utos. Sa 10:14 window, kung saan ang pangangailangan ay pinakamalaki, doon din ang kapangyarihan ay magiging pinakamalinaw kapag ang mensahe ay dinala ng tapat. Ellen White ay nagbigay diin sa mga patotoo para sa simbahan. Tomo 7. Ang dakilang pagbubuhos ng Espiritu ng Diyos ay hindi darating hanggat hindi tayo magkakaroon ng isang naliwanagang bayan. Hindi ito automatiko, hindi ito hiwalay sa paghahanda. Ito ay bunga ng isang bayan na handang kumilos, handang maglingkod, handang magdala ng liwanag. At habang ang 10 to 42 window ay nananatiling hindi pa ganap na naaabot, ang pagbuhos ay tila naghihintay, hindi dahil sa kakulangan ng pangako, kundi dahil sa kakulangan ng katuparan ng kondisyon. Isang tahimik na paghihintay, isang banal na pagpigil. Ngunit kapag ang gawain ay umusad, kapag ang mensahe ay naihatid, kapag ang liwanag ay dinala sa pinakamadilim na lugar, ang pagbuhos ay darating, hindi mahihinto, hindi mapipigilan, at sa sandaling iyon, ang mundo ay makakakita ng isang kapangyarihan na hindi pa nasasaksihan mula pa noong unang iglesia. Ang 1040 window ay hindi lamang lugar ng kakulangan. Ito rin ang lugar kung saan ang pangako ay maaaring matupad. Kung ang bayan ng Diyos ay kikilos, may hangganan ang awa. Hindi ito walang katapusan sa lupa. May sandali kung kailan ang paanyaya ay titigil at ang katahimikan ay magiging ganap. Sa loob ng 1040 window, habang ang mensahe ay hindi pa ganap na naipapahayag, ang awa ay patuloy na umaabot, tahimik, matiyaga at puno ng pag-ibig. Ngunit ang panahong ito ay hindi mananatili magpakailanman. Ito ay papalapit sa wakas. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang hindi matuwid ay magpakamali pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Isang deklarasyon, isang paghahati na hindi na mababago, isang sandali kung saan ang kapalaran ng bawat kaluluwa ay nakatakda na, at bago dumating ang sandaling iyon, ang huling paanyaya ay dapat marinig sa lahat, walang maiiwan, walang makakaligtaan. Ngunit sa 10:14 window, may mga kaluluwang hindi pa naririnig ang paanyayang iyon, at habang ang oras ay papalapit sa pagtatapos, ang katahimikan sa mga rehiyong ito ay nagiging mas mabigat, hindi lamang dahil sa kakulangan, kundi dahil sa nalalapit na hangganan. Ellen White ay nagbabala sa mga naunang sulatin. Nakita ko na ang 4 na anghel ang hahawak sa 4 na hangin hanggang sa matapos ang gawain ni Jesus sa santuaryo. At pagkatapos ay darating ang 7 huling salot. May pagpigil, may sandaling ipinagkaloob, ngunit ito ay pansamantala. At habang ang mga hangin ay pinipigil, ang pagkakataon ay nananatili, ngunit hindi magpakailanman. Sa bawat araw na lumilipas, ang huling sandali ng awa ay papalapit, at sa loob ng 1040 window, ang pangangailangan ay lalong tumitindi sapagkat may mga kaluluwang nasa hangganan ng isang desisyong hindi pa nila nalalaman, isang paanyaya na hindi pa nila naririnig, isang pagkakataon na hindi pa dumarating sa kanila. At kapag ang sandaling iyon ay dumaan, wala nang pagbabalik. Ang 1040 window ay nagiging isang paalala na ang awa ay kasalukuyang kumikilos. Ngunit hindi ito mananatili magpakailanman. At ang huling sandali
ay papalapit. May isang sandali na hindi na mauulit. Isang huling panawagan, isang huling tinig, isang huling pagkakataon para sa mundo na makarinig. At pagkatapos nito, wala na. Sa loob ng 1040 window, ang lahat ng katahimikan, lahat ng pagkaantala, lahat ng hindi pa naaabot ay nagtatagpo sa isang huling yugto. Ang mensahe ay hindi na maaaring ipagpaliban. Ang liwanag ay hindi na maaaring manatili. Ito ay dapat magningning sa lahat. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Kontrobersya, ang gawain ng Ebanghelyo ay hindi dapat magtapos nang may mas kaunting pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos kaysa sa minarkahan nitong pagbubukas. Hindi ito magtatapos sa kahinaan, kundi sa kapangyarihan, sa isang pagpapahayag na aabot sa bawat sulok ng lupa. Sa sandaling iyon, ang 1040 window ay hindi na magiging lugar ng katahimikan, kundi ng patotoo. Ang mga lugar na dati ay hindi naaabot ay maririnig. Ang mga kunipuso na dati ay sarado ay magkakaroon ng pagkakataon. Ang liwanag ay aabot, ganap, buong lakas. Ellen White ay nagbigay diin sa mga aral ni Kristo. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga tagasunod ay magdala ng isang bagong elemento sa mundo. Isang bagong elemento, isang presensya na hindi mula sa lupa, isang katotohanan na magpapabago sa daloy ng kasaysayan. At kapag ang huling panawagan ay naipahayag, kapag ang bawat kaluluwa ay nabigyan ng pagkakataon, kapag ang mensahe ay naihatid sa lahat ng bansa, ang wakas ay darating, hindi bilang sorpresa, kundi bilang katuparan. Sa Mateo 20:13, ang pangako ay muling umaalingaw-ngaw at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Ito ang sandali, ito ang wakas ng paghihintay, ito ang simula ng walang hanggan, at ang hari ay babalik. Ang 1040 window na minsang naging simbolo ng kakulangan ay magiging patotoo ng katuparan, na ang mensahe ay umabot, na ang liwanag ay nagtagumpay, na ang gawain ay natapos, at sa katahimikan pagkatapos ng huling panawagan, ang langit ay bubukas.